Mula sa palasyo, Straight from the palace. two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive, behind the scene. Exclusive behind the scenes. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. Isang magandang araw mga ka-DDS. Welcome po sa paboritong teleradio program ng bayan, ang Digong Diary Special Podcast. Kasama po ang inyong lingkod, Asek Mocha Uson. Makakasama rin natin si Communications Secretary Martin Andanar all the way from his Man Cave studio. Maayong adlaw sa imo, Secretary Martin. Hello, Mocha. How are you? Mabuti naman, how are you there in your Man Cave studio? Ayun, okay naman dito sa Man Cave. Sorry at hindi ako makapunta dyan sa location kasi meron akong meeting dito somewhere sa South kung saan meron tayong mga nakaschedule nakakausapin. Sobrang busy-busy nyo, Secretary Martin. Parang ikaw lang, 'di ba? Busy naman tayong lahat. At buti na lang at maganda yung technology. Meron ng ganito, internet, may podcast na tulad nung ginawa natin dun sa Hong Kong. Habang ikaw naman nasa Maynila. So siguro pwede tong gawing regular kahit na nasa probinsya tayo, 'di ba? Yes, sir. O kaya nasa ibang bansa. Sa ibang bansa. Correct. Anyway, Sir Mart, meron tayong kailangang basahin eh. Ito na naman po yung reminder ng tinatawag nitong RA 6713. An act establishing a code of conduct and ethical standards for public officials and employees to uphold the time-honored principle of public office being a public trust, granting incentives and rewards for exemplary service, enumerating prohibited acts and transactions, and providing penalties for violations thereof and for other purposes. Ayun na nga. Pero hindi naman to covered ng ating mga guests, hindi po ba? Ay, tayong dalawa yun ang Oo. covered. Pag yung guest natin, public official, ay covered din sila. Ay. Pero pag hindi naman, hindi. Pero usually mga guest natin, di ba, public officials, except Opo. for those that are outside the country, Yes. yung mga internet superstars na nakakausap natin. Katulad po ni Binibining Maharlika, abangan niyo po yan mga ka-DDS. Makakausap natin siya mamaya from Los Angeles, California. At kami po, Napapanood ko yung vlog ni Maharlika, yung kanyang podcast, video niya. Minsan, parang kahigising niya na, tapos lalo dun sa garden niya. Kasi napakaganda ng, yes. alam mo naman, Los Angeles, di ba? Stateside. So, ang ganda ng lighting. At meron siyang Natural na hawak natural. palaging coffee mug at doon siya nagbablog sa kanyang garden. Yun. Sana. Kailan kita makakapunta dun sa garden ni Maharlika, no? O nga, invite mo kami dyan, Maharlika. At kami po ay napapanood nyo ngayon, of course, sa PCOO at RTVM Facebook pages at napapakinggan din sa Radio Pilipinas 738 AM station. At bago po ang lahat, balikan muna natin ang mga naging engagements ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte nitong nakaraang linggo. Ito ang Duterte on Duty. Ito ang Duterte on Duty, ulat sa ginagawa ng Presidente. June 15, Huwebes, pinahiwatig ng Special Assistant to the President na si Bongo na maayos ang kalusugan ng Pangulo at patuloy na nagtatrabaho sa Malacanang. June 17, Sabado, nagdiwang ang Agusan del Norte ng 50th founding anniversary kasama si Pangulong Duterte na ginanap sa Caraga State University Grandstand. Sinurpresa ng Pangulo ang 4th Infantry Division Advanced Command Post at nagpasalamat sa mga sundalo ng Tactical Operations Group Region 10 at 401st Infantry Brigade. I personally came here to show support and express my most sincere gratitude for the heroism of our soldiers. I recognize the efforts of our troops here at Camp Bangkasi
in combating insurgents in your area of operation. Tiniyak din ng Pangulo na maayos ang kanyang kalusugan at nasa mabuti siyang kondisyon. My state of health is what you see is what you get. I'm good while I'm alive. But do not worry about 1 day, 2 days absence. June 20, Martes, ipinadama ng Pangulo ang nagdurugo niyang puso sa mga sinapit na mga biktima ng Marawi Siege na evacuees ngayon sa Iligan City. Nangako siya na tutulungan ang mga ito at nanghingi ng tawad dahil sa epekto ng paglusob ng teroristang grupo. Huwag kang makalala, tutulungan ko kayo, hindi ko kayo pagbayad. Hanggang relocation, I would like to say to the Maranao people that I am very, very, very sorry na nangyari ito sa atin. Sana kung madaling panahon, you will find in your heart to forgive my soldiers, ang gobyerno, pati ako for declaring martial law. Wala akong choice. Sinisira na ang Marawi. I have to drive them out, but I am very sorry. Muling binisita ni Pangulong Duterte ang mga sugatang sundalo sa Camp Evangelista Hospital sa Cagayan de Oro City. Pinarangalan ng Wounded Personnel Medal at tulong pinansyal ang 83 sugatang sundalong nakipagbakbakan sa Marawi. Ito ang Duterte on duty, abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. At yan po ang Duterte on duty. Secretary Martin. Daming ginawa ni Presidente na naman as usual, Mocha. Yes, sir. Ipinakita yung, siyempre, yung napaka-controversial na araw na yon noong June 15, di ba, na hinahanap sa Presidente. Tapos biglang nagpalabas si Special Assistant to the President Bongo ng picture, di ba? Na nagtatrabaho lang si Presidente sa kanyang opisina. Tapos nung 17, nagpunta siya ng Agusan at doon niya sinabi na hindi ako na koma, nasa kama lang ako. Yes, sir. O, diba? Kaya ang saya ng linggo na to, napaka puno-puno ng parang perya o roller coaster ride sa media. Yes, nangyari. sir. May mga meron ding mga nag-comment na kalaban sa politika na sinasabi may sakit, etc. Pero tapos na ho yun, ang mahalaga ay si Presidente po ay malakas. He is in the pink of health. Diba, Mocha? Yes, sir. At sa unang appearance nga niya, fresh na fresh siya, diba? Talagang nakapagpahinga siya at nakapag-recharge. At Sir Mart, may nagtanong nga sa media na kung totoo daw ba na nagpa-blood transfusion si PRRD. Baka ano lang yon, baka sobrang tulog lang ng Pangulo. Tapos alam mo naman, pag pagod na pagod ka, ilang araw kang na pupuyat, minsan kailangan mong bumawi. Yes, sir. In fact nga, di ba, kahit nga tayo na, syempre, mas bata pa. Dahil syempre si Tatay Digong, he's 72. Tayo nga po ay nagkakasakit din at pag naulanan, sinisipon. What more ang ating presidente na double time sa pagtrabaho. Yes, at Sir Mart, nung June 17 nga, nung Sabado, nagpunta si Pangulong Duterte sa Caraga State University sa Cabadbaran, Agusan del Norte para sa kanilang 50th founding anniversary. Sa Agusan yan. At doon niya ipinaliwanag sa publiko kung ano talaga nangyari sa kanya. Yes, sir. Ang sabi ni Presidente, hindi siya nakoma, nasa kama lang si Presidente. Tapos marami pang mga activities ang pinuntahan ng ating mahal na Pangulo dyan sa Cabadbaran. At dumiretso sa Cagayan de Oro para isorpresa yung ating mga kababayan na mga sundalo sa Region 10. At nung June 20 naman po ay nagpunta si Pangulong Duterte sa Barangay Buroon, Iligan City para po bisitahin po ang mga evacuees po doon, sir, doon sa Iligan City National School of Fisheries. Yun naman pala, napaka-busy pa rin. Nagpahinga lang ng ilang araw tapos Arriba na naman from Butuan, tapos Iligan. And then, di ba meron pang surprise visit si Presidente sa Cagayan de Oro? Yes, sa mga sir. sundalo doon? Opo, doon sa ating mga wounded soldiers sa Camp Evangelista Station Hospital. At nung gabing din yon ay may mga pinauwi po na mga wounded soldiers. In fact, 9 po sa mga wounded soldiers
pinasakay pa po ni Pangulong Duterte sa kanyang presidential plane pauwing Maynila. Oo, nakita ko yung litrato na yon na kinakausap ni Presidente yung mga sundalong sugatan na nakasuot pa ng kanilang hospital na outfit dahil sila nga ay papuntang Maynila. Alam mo, ang Pangulo talaga natin, Mocha, ay napaka punong-puno ng malasakit ang kanyang puso. At the same time, hindi lang siya matapang, kundi siya din ay very compassionate. So that really separates him and makes him a very, very unique and very, parang kompleto ba yung kanyang leadership dahil may malasakit na at meron pang tapang. Yes, sir. At nagkaroon nga po tayo ng pagkakataon na ma-interview po natin yung ilang mga wounded soldiers na nakasakay sa presidential plane at ang sabi nga nila kahit sila ay sugatan at pag gumaling na sila, ang sabi, sir, babalik pa ulit sila doon sa bakbakan sa Marawi para daw po pagsilbihan ng kanilang tropa at ang bayan. Oho. Pero ang maganda lang dito kasi yung development dun sa Marawi ay pabilis yung advancement ng ating mga sundalo. So ang panalangin na lang natin ay sana matapos na itong gulo dyan sa Marawi para din ang ating mga kababayan na mga Maranao ay makauwi na sa kanilang mga lugar at ma-rehabilitate, ma-rebuild na yung Marawi and we can make it a great city again. At yung mga sundalo naman natin para mailayo na sila sa kapahamakan at makauwi na rin sila sa kanilang mga pamilya. Yes, Sir Mart. At yan nga po ang Duterte on Duty. Abangan na sa susunod na linggo ang mga gagawin pa ng ating mahal na Pangulo. Ayan. O nga pala, Mocha, i-update lang kita sa nangyayari sa PCO. Noong Lunes, kamiting ko si Ambassador Amanda Gorley ng Australian Broadcasting Corporation at doon na pag-usapan natin yung pag-improve ng ating broadcasting at tuturuan sila ng Australian Broadcasting Corporation. Tuturuan tayo ng Emergency Broadcast Management kasi yung ABC sa Australia, yun yung kanilang official emergency broadcast station kapag merong mga sakuna, merong mga trahedya, merong kalamidad tulad ng bushfire at yung mga cyclone. So, magbibigay sila sa atin ng scholarship, Mocha. Wow, magandang balita yan, sir. Oo, maganda yan kasi alam naman natin, yung Pilipinas ay dinadaanan tayo ng 18 hanggang 22 bagyo kada taon. Alam naman natin yung climate change. In fact, yung Australia ay nagpunta dito ng bagyong Haiyan. Yes, sir. At doon nga sila, pinag-aralan nila kung ano yung mga dapat gawin kapag merong trahedya, kapag merong weather disturbance o bagyo na kasing lakas, super typhoon tulad ng Haiyan, anong dapat gawin ng mga broadcast stations natin para continuous pa rin yung broadcast. Kasi alam mo, isa sa mga naging problema doon, for a few hours na wala ng kuryente or a few days na wala ng kuryente and for a few hours na wala ng komunikasyon. And broadcast can really be a big help pagdating doon sa mga lugar na tatamaan itong mga bagyo. Yes, sir. At meron po tayong ipapakita na video ng PCOO updates. Ayan. So yung updates na yan na ipapanood natin sa mga kababayan natin ay ito po yung 1 year, actually, mukha 1 year accomplishment report ng PCOO na ipapalabas natin. Ang PCOO ang boses ng palasyo na umaawit ng mabubuting gawa ng Pangulo para sa pakinabang ng bawat Filipino. Isinagawa ng Department of Information and Communications o DICT at ng grupo ng PCOO ang kauna-unahang Freedom of Information Conference. Ito ay upang mas mapabuti pa ang implementasyon ng Executive Order No. 2 ni Pangulong Duterte. Samantala, ipinalabas naman ang bagong episode ng DDS Podcast, kung saan panauhin si Assistant Secretary Chris Ablan at pinag-usapan nila dito kung ano ang Freedom of Information at kung ano ang kahalagahan nito. Isa sa mga layunin ng PCOO ang palaganapin ng importansya ng FOI upang makilala ito ng taong bayan. Bumisita naman sa Hong Kong si PCOO Secretary Martin Andanar upang makita ang CCTV Asia Pacific. Masayang ibinahagi naman ng kalihim na kahit maliit lang ang kanilang studio, ay professional at high-tech ang kanilang setup.
Aniya, ito ang kanilang inspirasyon para sa Philippine News Agency. Kasama ang PCOO, ginanap sa unang pagkakataon ang ASEAN Dialogues 2017 sa Makati City na may temang One ASEAN, Safer Together. Tinalakay dito kung ano ang kahalagahan ng ASEAN at kung paano ito makatutulong upang magkaroon ng mapayapa at matatag na bansa. Nagtayo naman ng information kiosk ang PIA sa Pangasinan. Ito ay upang ipagpatuloy ng PCOO ang pagpapalaganap ng kahalagahan ng ASEAN sa bansa. Sa tulong ng PCOO, ipinalabas ang Mindanao Hour. Nais ng programang ito na ihatid sa taong bayan ang updates ukol sa gulo sa Marawi. Pinangunahan nito ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella at AFP Spokesperson Brigadier General Restituto Padilla. Kasama naman ang Philippine Information Agency sa himig at tula para sa 1 milyong batang Malaya na ginanap sa Rizal Park Open Air Auditorium. Ito ay upang ipagdiwang ngayong taon ang World Day Against Child Labor sa Pilipinas. Sumabay po tayo sa kumpas ng Pangulo tungo sa iisang tono ng pagbabago. At ngayon naman po ay may makakausap tayo mula sa Los Angeles, California. Isang ka-DDS at isang sikat din po na vlogger ito. Let's all welcome ka-DDS Maharlika. Hello, Binibining Maharlika. Hello, Mocha. How are you? Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. At binabati ko lahat ng nanonood sa atin. Wow, looking fresh, looking so beautiful, Binibining Maharlika. Of course, ikaw ang idol ko ng bonggang-bongga. Nako, ikaw ang idol ko. Maraming humahanga po sa inyo. Kamustahin naman po natin ang mga ka-DDS dyan sa Amerika. How are they? DDS USA. Well, DDS USA po ay napaka-solid pa rin po ang suporta namin sa Pangulong Duterte. Like may mga group chats kami. I mean, very, very active po sila lahat. Although very busy ang mga tao dito sa Amerika dahil bawat oras po ay mahalaga. Pero pagdating sa Pangulong Duterte o sa ating bayan ay nagsasama-sama po kami. Hindi naman physically but through private messages. Yan, salamat naman po sa patuloy na pagsuporta. Ano naman po ang reaction mo, personal opinion mo at reaction din po ng karamihan ng mga ka-DDS natin dyan patungkol sa nangyayari sa Marawi? Alam mo, nakakalungkot. Ako personally, nakakalungkot kasi hanggang ngayon hindi pa rin natitigil yung kaguluhan sa ating bayan. Siyempre, bilang isang Pilipino na makita mo na nagpapatayan ang kapwa Pilipino, isang failure ng isang bansa at isang failure nating mga Pilipino. Majority siyempre ng Pilipino ay malungkot at siyempre nagagalit, okay, puot galit ang nararamdaman dahil sa kung sino man ang behind ng terrorist attack na yon ay hindi po maka-Pilipino, maka-terrorismo po yon at hindi tunay na makabayan. So yun yung nararamdaman namin lahat dito. Tama po kayo. Yung usapang martial law naman sa Mindanao. Sumama po kasi ako doon sa pagbisita ni PRRD ngayong nakaraang linggo lamang at nakausap ko yung mga kapwa nating mga kababayan sa Mindanao na sila mismo nakaka-experience ng martial law at according to them, masaya sila dahil they feel more secure. Kamusta naman po ang inyong reaksyon dito, opinion sa pagdeklara ng martial law ni Pangulong Duterte sa buong Mindanao? Nakakatuwa dahil yung mga kababayan natin sa kabila ng negative issue about martial law from former President Marcos, pero niyakap ng ating mga kababayan para sa kaligtasan, para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Kasi may reason kung bakit dineclare yung martial law. Diba? There is always reason, even yung kay Marcos, even yung kay Pangulong Duterte. So sabi nga nila, magkaibang era, but
paano ka hindi magde-declare? Hindi naman ako expert. Paano hindi magde-declare ng martial law kung ang bayan mo ay inaatake ng terorismo, wala nang batas na sinusunod? Okay? Itong mga nag-uupo sa ating gobyerno, gustong sumira sa ating gobyerno. Ang react ko, martial baby kasi ako eh. Actually, September 21 ako, like kung pinagmamalaki yan. Kung may dahilan, may dahilan kung bakit dineclare ang martial law para maipatupad mas mabilis, okay, ang batas na matapos na itong issue na ito, especially yan sa Marawi. So, yun ang pro-martial law ko para sa pagsugpo ng terorismo at pagsugpo ng mga krimen sa pinakamabilis na panahon. Yan nga rin ang sinabi ng mga nakausap ko sa Mindanao noong nakaraang araw lamang po sa Cagayan de Oro dahil binisita po ni Presidente yung mga wounded soldiers doon sa isang ospital sa CDO. At sabi nga po nung mga taga Cagayan de Oro ay they feel more secure. At tinanong ko nga sila dahil nga maraming against dito sa pagdeklara ng martial law. At yung mga nagrereklamo, hindi naman taga Mindanao. Pero kung tatanungin mo, ang mga taga Mindanao, masaya sila, they feel more secure dahil sa presensya ng ating mga kasundaluhan at kapulisan. Tama po. Ma-share ko lang, nung martial law nung nakaraang panahon ng Pangulong Marcos, batang-bata pa ako noon. Nasa probinsya ako noong mga panahon na yon. Alam mo, walang masyadong kaguluhan doon sa bayan namin dahil nga yung presensya ng mga pulis, mga sundalo, walang adik doon noong panahon na yun. Walang, growing up, wala ka nakikita, although hindi pa uso ang shabu ng mga panahon na yun sa probinsya namin, pa nakakating siguro ng mga time na yun, back in 80s, late 80s, or late 90s, tama. Anyway, so yun, basta para sa ikabubuti ng bayan, okay, go for martial law para tigil na itong mga kalokohan ng mga sumisira sa ating bayan. Ayan, sa mga nanonood ngayon sa ating Facebook, comment po kayo. Ayan po, patungkol sa pagdeklara ng martial law sa Mindanao, suportado nyo ba ito? At ilagay nyo rin ang inyong location. Okay, comment po sa ilalim. Binibining Maharlika, usap-usapan itong interview ni Senador Trillanes sa BBC. Naging viral talaga ito. At nakita mo naman ang nangyari sa interview. Anong comment mo dahil usap-usapan ito sa social media? Alam nyo, nakakatawa. Sayang hindi ako pwedeng mag-burst dito. Pero nakakatawa ito si Trillanes. Itong ngawa na wala hangin naman pala ang laman ng utak. Dahil natawa lang po ako kasi doon nung in-interview siya, nung tinanong siya na, are you a Democrat? Sabi niya, yes, I'm a nationalista party. So parang tanga lang talaga na sabi ko nga, nasa Amerika ka ba? So hindi niya po naiintindihan ang tanong sa kanya kung ano yung Democrat. Diba? Suporta sa democracy, pero yung utak po ni Trillanes ay terorismo nasa utak niya, hindi niya iniisip yung mga sinasabi niya. At saka yung, sa kabila ng sinasabi ng interviewer about achievements, accomplishment ng Pangulo, sumasagot siya na talagang very negative siya sa ating gobyerno. So yun yung nakikita ko sa kanya, yung kanyang pag-iisip ay hindi po siya makabayad. At sinasabi pa niya, okay, na ang Duterte administration daw ay may, may Duterte propaganda, may machinery, like that. Parang ang tinutukoy niya, ito yung mga vloggers, ito yung mga tao sumusuporta kay Pangulong Duterte. Alam naman ng mga tao, mga Pilipino, okay, na satisfied sa pamumuno ng Pangulong Duterte from all over the world, na ang mga suporta ng Pilipino ay hindi po binayaran o hindi po controlled. Dahil ako mismo dito sa Amerika, going before the election, nakita ko kung gaano passionate, kung gaano yung mga Pilipino longing for change. Kaya nila sinuportahan yung Pangulong Duterte. So parang ang ginagawa nito ni Trillanes, tinitwist niya na may mga propaganda daw ang Pangulong Duterte, which is kabaliktaran na nangyayari. Siya at ang kanyang mga alipores, ang kanyang mga minions, mga yellow minions,
Okay? Sila ang may kagagawan ng mga mga propaganda na to. Binabaliktad po nila ang katotohanan. Ayan, kaya naman ina-idolize talaga kita dahil nasabi mo na lahat ang gustong sabihin ng karamihan ng ating mga kababayan. At huling katanungan na lang po, Binibining Maharlika, dahil may usap-usapan nga itong proposed anti-fake news bill of Senator Villanueva. Ang sinabi ay persons and entities who maliciously publish and distribute fake news would face jail time of 1 to 5 years and a fine up to 5 million pesos daw. Ano ang komento mo dito sa bill na ipinapasa na ito? Yeah, alam mo, napakagandang bill po yan dahil marami makukulong dyan sa mainstream media. Sila ang unang-unang makukulong at sila unang-unang magbumulta ng milyon. So, dapat pursue ang bill na yan dahil kung tunay na fake news ay nandiyan mismo malalaking media sa atin sa Pilipinas. So para sa akin, go! Para maparusahan na po sila. Yan. Hindi na po sila magkalat ng mga kasinungalingan, especially yung nakakasira sa ating bayan. Ayan, salamat po at ayan po si Binibining Maharlika at lahat ng sinabi niya. Agree ba kayo? Ako po, agree ako 110%. Salamat Binibining Maharlika at bago po tayo magpaalam, meron ba kayong gustong mensahe sa ating mga ka-DDS? Meron ba kayong mga upcoming events? Any announcements? Go ahead please. Okay, sa lahat ng mga ka-DDS natin dyan, sa lahat ng sumusuporta sa pagbabago, maraming salamat po sa inyo dahil kayo po ay kabahagi ng pagbabago sa ating bayan. Kayo po ay nagbibigay ng inyong oras para mag-komento, mag-ere ng inyong mga saloobin sa nangyayari sa ating bayan. At syempre, events, muna yan. Maraming mga upcoming events, but ang pinaka gusto kong sabihin sa inyo, huwag po kayong magsawa na sumuporta sa atin, sa ating bayan, sa ating presidente. Dahil kung tayo po ay susuko sa kabila ng mga ginagawa ng mga opposition, sa kabila ng ginagawa ng mga terorista, ay paano na po yung bayan natin kung hindi po tayo makikialam sa ating bansa at sa ating gobyerno. So mabuhay kayong lahat at tuloy po ang laban para sa mga ng bayan. Mabuhay ka mo pa. Maraming salamat. Mabuhay ka Binibining Maharlika from Los Angeles, California, USA. Salamat po. Dito po sa ating programa, inimbitahan natin ang ilan sa ating mga butihing mga public servants para i-discuss sa atin at sa sambayanan ang mga pinakahuling nagaganap sa kanilang mga ahensyang pinamumunuan at para malaman na rin natin ang iba pa nilang programa at proyekto na pwede nating mapakinabangan. Kanina po ay ating nakapanayam si Undersecretary Carl Kendrick Chua, Chief Economist at Undersecretary for Strategy, Economics and Results Group ng Department of Finance. Panoorin po ang ating interview. Good morning, Yusek Carl. Magandang umaga, Asek Mocha. Nice to see you again. Nice to see you again. At salamat at binigyan nyo kami ng panahon para makapanayam kayo. At pag-usapan nga natin itong tax reform. Okay, dahil usap-usapan ito sa social media. Ano ba ang buwis at para saan ito? Well, ang buwis ay isang kontribusyon ng bawat Pilipino para sa kaunlaran ng ating bansa. At ang magandang sistema ng pagbubuwis ay yung mga mayayaman o may kaya, dapat mas malaki yung kontribusyon nila. Siyempre yung mga mahihirap, mas maliit. Pero naniniwala kami kahit mayaman o mahirap, bilang Pilipino, dapat may contribution at ito ang ginagamit ng ating gobyerno para gumawa po ng mga public goods. Halimbawa po yung ating public hospitals, mga public schools, mga kalsada, mga tulay at tulong na rin para sa mga magsasaka. Ito po ang dahilan kung bakit mayroon po tayong mga buwis. Doon po kinukuha yung pondo para sa mga proyekto. Tama po. Infrastruktura, sa education hospitalization, tama po. Para sa kalusugan. Ano bang sistema ngayon? Well, ang sistema kasi natin ngayon, marami po nagsasabi na komplikado siya, hindi po patas at hindi maayos. In other words, hindi siya simple, efficient, and equitable. Yan sana ang magandang sistema ng pagbubuwis. Halimbawa po,
may mga buwis tayo na mataas para sa ilang porsyento ng populasyon, pero yung kalahati naman ay exempted. At dahil dito, hindi po patas at marami po tayong mga buwis or tax rates na matataas tulad ng mga income tax natin. Kaya ang programa po natin sa reforma ay ibababa natin ang income tax. Yan po ang halimbawa kung bakit kailangan natin gawin ang tax reform. Ibababa ang income tax. Tama po. Okay. Linawin lang po natin dahil naging controversial yung pagtatax sa mga senior citizens at PWDs. Well, Pakilinaw ang good po news, ito. ASEC Mocha, ay ang mga senior citizens at persons with disability, mananatili po ang kanilang 20% discount at Okay. ang kanilang additional 12% VAT exemption. So hindi po natin tatanggalin. At ito ay siyempre pagkilala natin sa kanilang kontribusyon at sa kanilang kapansanan na dapat sila ay alagaan natin. Okay, so malinaw, exempted pa rin ang ating mga senior citizens at PWDs Tama po. sa value-added tax. Tama. So, makakabuti ba sa mga kababayan nating may hirap itong tax reform? Sa palagay namin, makakabuti. Ang totoo po, ito ay sunod sa programa ni Pangulong Duterte. Yung nahalal po siya, meron po siyang 10-point socio-economic agenda. Marami po siyang gustong gawin para maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Simple lang naman po, ASEC Mocha, dapat malusog ang bawat Pilipino para makapag-aral at makapagtapos, para makakuha ng magandang trabaho. Ang totoo po, 1 out of 3 mothers and children ngayon sa bansa natin ay malnourished. Kaya sila ay hindi malusog, kaya hindi po sila nakakapagtapos sa school. Kaya pag tapos nila o pag alis nila sa school, minimum wage or below ang kanilang sweldo. Kaya ang programa natin sa tax reform, 5 lang ang pwedeng gamitan ng ating tax reform. Ang una po, yung infrastructure. Tulad ng mga MRT, mga bagong kalsada. Diyan papasok yung build. Tama po. At dahil gusto natin na maaga makauwi ang mga tatay at nanay para makasama yung pamilya. Hindi po yung 4 or 5 hours nakastuck sa traffic. Yung 4 na natitira ay para sa education, health, social protection, at yung housing. So lahat naman na makokolekta sa ating tax reform, ibabalik yan sa taong bayan. Kaya sa paniniwala namin ay napaka-pro-poor at napaka-beneficial ang tax reform natin. Okay, Yusek Carl, ang tanong nila, hindi ba sapat ang pera ng gobyerno natin? Maraming investment na pumapasok mula China, Japan. Bakit pa kailangan ng karagdagang pera? Okay, totoo po yan. Marami pong gustong tumulong sa atin at bukas tayong tinatanggap. Pero itong mga dumarating, siyempre itong mga soft loans, ODA, yung anak natin, sila magbabayad kahit konti lang yung interest. Ang totoo po, kailangan self-sufficient din tayo. Kaya kailangan natin ng tax reform. Ang pangalawang dahilan ay napakalaki talaga ng pangangailangan natin. Halimbawa po, ngayon, 25 million na Pilipino ay nasa kahirapan. Para maiangat sila, kailangan bigyan sila ng maraming serbisyo. Kaya gagawin po natin halong-halong paraan. May ODA, may PPP, may kunting utang. Meron din dapat tax reform at may pagsasaayo sa BIR at BOC. Ano po ba ang vision nitong pagkakaroon ng tax reform na parang diniscuss din po nyo ito noon yung parang Vision 2020 and year 2040? Pakipaliwanag. Tama po. Ito. Actually, ASEC mo, magandang tanong yan. Kasi ang totoo, ang tax reform na to, hindi dahil gusto natin dagdagan lang yung pera natin o gamitin para ibayad yung utang natin. Ang tax reform na ito ay dahil gusto po ni Pangulong Duterte na yung poverty rate na 22% ngayon maibaba sa 14% by 2022. Ang ibig sabihin ng pagbaba na ito ay 6 million Filipinos ang dapat maiangat natin mula sa kahirapan. Tapos kung tuloy-tuloy natin gagawin ito, alam niyo po may ambisyon natin 2040, 'di ba? Itong long-term vision natin. Gusto pa natin sa isang henerasyon by 2040 dapat wala nang mahirap. Kaya ang tax reform na ito ay isa sa pinakamahalagang parang source of funds para ma-achieve natin ang vision natin. So sa ambisyong ito, ambition 2040, ambition natin 2040, Tama po. ibig sabihin ba nito by that time, libre na ang hospitalization, libre na ang edukasyon? Pwede pong natin isama yan, pero ang paniwala kasi natin ay dapat yung libre para sa mga mas hindi may kaya. Oo.
dapat yung mas mayaman, yung may kaya, dapat may contribution. Oo. Kasi hindi naman pwede lahat libre. So, ibibigay natin yung libre sa tamang, yung nararapat lamang po. Yun po. So para makamit natin ang ambisyon na ito, ambisyon natin 2040, pag-usapan po natin yung mga iba't ibang klase ng tax, itong tinatawag na oil excise. Sinasabi nila na parang anti-poor daw ito dahil tataasan ang pagtaas ng presyo ng langis. Opo, ang oil excise talaga ay isa sa pinaka-sensitibong tax, no? So, maganda na natanong mo yan para maipaliwanag ko. Ganito po yan, yung ating oil excise, yung gasolina, yung diesel, meron po silang excise tax. Halimbawa sa gasoline, ito ay 4 peso and 35 cents kada litro. Tapos yung diesel ngayon, exempt o zero. Itong mga rates na to, 20 years na silang nandyan. Ang ibig sabihin, habang lumalago yung ekonomiya natin, yung ating sahod o kita tumataas, yung presyo umaakyat, hindi natin nagagalaw to. Kaya sa loob ng 20 taon, malaki na ang binagsak ng collection natin. 145 billion po ang hindi po natin nakokolekta at itong pera sana magamit para tulungan yung mahihirap. Ang pangalawa po, alam niyo po yung mga oil na to, itong mga tinatawag nating fossil fuel, hindi po siya malinis tulad ng renewable energy na solar o wind or water. Kaya may epekto siya sa ating kalikasan at sa kalusugan natin. Kaya ang naisipan po natin ay ayusin po ang sistema ng pag-excise sa oil products para maayos natin. Mayroon po nagsasabi na ito ay anti-poor. Pero ang totoo po, yung pinakamayaman na 2 milyong pamilya, ito yung top 10%, ang konsumo po nila ng oil products at transportation costs ay 51% na ng kabuuan. Tapos yung pinakamahirap, kunti lang. Ang dahilan dito ay yung mga mayaman po, sila ay may kotse at minsan 2 o 3 pa. Kaya kada karga po nila ng full tank, 2,000. Yung mga mahihirap o yung mga walang kotse ay nako-commute sa mga 10 piso, 20 piso lamang. At ang totoo po, lahat ng makokolekta natin sa oil excise, gagamitin naman natin para masolusyonan yung traffic. At ang pinakamahirap na 10 milyong Pilipino ay bibigyan po natin ng cash transfer or parang social benefit para sila ay matulungan. So, pag package po ang tingnan po natin, hindi po talaga siya anti-poor. Paano po natin masisiguro na hindi tataas ang gastusin ng mga mahihirap sa pagtaas ng oil excise? Well, ganito po. Yung nakarang taon, kung napansin nyo, at siguro yung mga nagko-commute napansin nila, o yung mga drivers, no, ang diesel in January 2016, 18 peso per liter lamang po. Yung after 1 year, sa January 2017, naging 32 pesos. So, ang taas niya, 14 peso. Pero ang presyo po ng bilihin, ng grocery, ng bigas, ng kuryente, kahit na yung public transport, hindi po yan tumaas ng malaki, kunti-kunti lamang. Ang ibig sabihin nito ay yung ating proposal na pag-increase ng oil excise, malit lamang yung epekto sa presyo. At ang gagawin pa ng DTI at ng DOF ay sisiguraduhin namin na walang mga negosyante or mga businesses na magsasamantala nito. So, babantayan talaga po natin. At yung cash transfer na sinasabi ko ay makakatulong sa mahihirap para wala pong epekto ang pagtaas po ng presyo. Paano nila ma-avail yung tinatawag na cash transfer? Ganito po. Meron naman po tayong magandang listahan ng mga mahihirap. Ito ang ginagamit sa mga programa ng DSWD. So, gagamitin lamang natin yung itong same list para tulungan yung mga mahihirap. So sila ay mabibigyan ng ID at ng cash card para sila ay pwedeng gamitin nila pag sila ay bumili ng mga groceries halimbawa. At tutulong din yung DILG, yung PhilHealth at yung ibang ahensya para siguraduhin na tama po yung pag-distribute natin. Ay, Yusek Carl, pag-usapan naman po natin yung automobile excise. Kapag tataasan ng buwis sa mga sasakyan, hindi ba matatamaan ng mga paggawaan ng sasakyan at may mga mawawalan ng trabaho? At well, ganito po, kung ang tax reform natin ay tungkol lamang sa pagtaas ng buwis sa kotse, siyempre matatamaan sila. Pero ang totoo po, alam niyo po, Asek Mocha, package ang ating tax reform. Tataas nga yung buwis sa kotse, pero bababa naman ang income tax. Ang totoo po, halimbawa isang call center agent, ang kanyang monthly sweldo ay 21,000. Sa kasalukuyan, nagbabayad siya ng mga
22,000 per year in taxes. Sa ating reforma, wala na siyang babayarin na income tax. Pag bumili po siya ng isang Vios na yung pinakamurang Vios na mga 700,000, ang dagdag lang sa buwis ay 10,000. So, ibig sabihin, mas malaki ang pagbaba ng kanyang income tax or pagtaas ng kanyang take-home pay kaysa yung kailangan niyang igastos sa kotse. Kaya, bibili pa rin ang mga Pilipino ng kotse. Kaya, sa tingin namin, hindi naman maapektuhan yung mga industriya. Okay, sir. Ito po, meron tayong katanungan sa Facebook. At ito nga ay from Carl din pangalan niya. Carl din. Okay. Carl Rivers. Okay. Sabi niya, bakit kailangan taasan ng buwis sa mga bagong sasakyan at sa beverage drinks? Totoo ba yun? At magtitipid mga companies at maaari magbawas ng tao ang mga companies kapag napatupad ito. Mapapabilang na naman ito sa numbers ng unemployed. Well, ganito po, gaya po ng sinabi ko, yung pagtaas po ng buwis sa kotse, ang kasabay nito ay yung pagbaba ng income tax. Mas malaki yung pagbaba ng income tax, ibig sabihin, mas malaki yung take-home pay kaysa yung pagtaas po ng buwis sa kotse. Kaya ang sa tingin ko, para sa isang average Filipino household na bibili ng kotse, ay hindi liliit yung demand ng kotse. In fact, dahil limayaman ng ekonomiya natin at kung yung mga programa ni Pangulong Duterte ay matupad at tataas po yung kita ng bawat Pilipino. Kaya sila ay bibili pa rin. Yung sinasabi na pagtaas po ng soft drinks, yung mga sugar-sweetened beverage, ang tunay na dahilan ay ito ay isang health measure. Dahil marami pong nagsasabi na eksperto na ang pag-inom po ng mga tinatawag nating sugar-sweetened beverage ay hindi po nakakatulong sa ating kalusugan. Halimbawa po, ang sabi po ng DOH, 5 million po ng mga Pilipino ay may diabetes. Kada buwan, 5,000 ang gastos nila sa maintenance. So, kada linggo, 60,000. Kaya naisipan, at hindi pa yan, may 1 million na Filipino nagda-dialysis. Hirap na hirap po. Kaya ito ay isang public health measure para tulungan sila na gawing mas para maalagaan nila ang kalusugan nila. Okay, may isa pa pong tanong from Maria Teresa Sobremisana. How will the tax reform affect or benefit in terms of the income of the ordinary Filipino against the increase on various products such as car, petroleum, etc.? Ayan, pakitagalog na lang po, sir. Okay. Well, ganito po. Yung gaya po ng sinabi ko, package to, no? Ang pinakamagandang reforma ay yung pagbaba ng income tax. So halimbawa po ang call center agent na 21,000 yung monthly salary, ang dagdag sa kanyang kita kada taon ay mga 22,000. Kung dalawa po sila nagtatrabaho sa call center times 2, so mga 44,000. Totoo po na tataas yung presyo, pero gaya po ng sinabi ko, moderate lang po. Siyempre kung bibili siya ng kotse, may dadagdag siya. Pero gaya po ng sinabi ko, yung mas mumurahing kotse, mas maliit talaga yung tax, kaya kaya. Kahit yung oil at yung VAT na ipasok po natin, yung total na dagdag na bayad ng buwis para sa mga oil sa VAT ay mas maliit talaga kumpara sa pagtaas po ng take-home pay nila. Kaya yung net effect ay positive pa rin, kaya magbe-benefit pa rin yung ordinaryong Pilipino. Okay, pag-usapan po natin yung tax reform for acceleration and inclusion, yung tinatawag na TRAIN. Ano na ang kalagayan nito at nasaan na ito sa Kongreso? Well, ganito po. Yung September last year, iminungkahi po ng Department of Finance ang tax reform na ito sa Kongreso. Tapos sineryoso po nila, nagkaroon pa tayo ng 15 hearings. Yung May 31, pinasa na ito ng ating lower house o yung House of Representatives. Nakatulong din ang certification ni Pangulong Duterte na itong tax reform ay isang urgent priority measure. Ang totoo po, sa una, marami pong nag-oppose. Siyempre gusto nilang maintindihan yung tax reform. Pero yung botohan, ang ganda po ng resulta. 246 na kongresista ang bumoto payag sa tax reform. At ang population na nire-represent nila ay 90% na ng Pilipino. 9 lang po o 9 lang ang nag-oppose, tas isa nag-abstain. Ngayon po, yung May 31 kasi last day ng Congress.
bago mag-recess. So ang Senado, ang expectation po natin ay pagbalik nila sa July 24 pagkatapos ng SONA ni Pangulong Duterte ay mabilis din nilang pag-uusapan ang tax reform kasi sinertify na rin ni President na urgent ito sa Senado. Ano-ano po ba ang mga hakbang na nais maipatupad ng DOF? Well, ganito po. Yung tax reform, ito ay isa sa pinakamabigat at importanteng reforma natin. Pagkatapos ng Tax Reform Package 1 o ng TRAIN o yung Tax Reform for Acceleration and Inclusion, may 4 pa na packages. At dito papasok yung mga corporate income, property, mga capital income, at mga taxes on the health, environment. So lahat po, isasalang po natin sa Congress sa susunod po na buwan. Pero dahan-dahan natin gagawin kasi kailangan ipaliwanag natin sa taong bayan kung ano talaga yung dahilan at ano ka talaga ang benefit ng tax reform na ito. Hindi siya mahirap, hindi siya madali. Kasi lahat ng tax naman natatakot tayo. Pero naniniwala kami kung alam ng taong bayan kung ano ang benepisyo ng tax reform, sila ay maluwag na tatanggap. Lalo na ito ay priority project or reform ni Pangulong Duterte. Yusek Carl, paano kaya ito nakarating sa ganitong panukala? Ano ang mga bagay-bagay o basehan na pinag-aralan nyo upang makarating sa ganitong mungkahi? Well, ganito po. Yung tax reform na ito, ang daming pagsasaliksik ang ginawa ng DOF. Kumonsulta po kami ng libo-libong mga stakeholders. Ako mismo, ASEC Moca, nag-ikot ako sa buong Pilipinas. Tapos yung mga bawat senador at kongresista kinausap namin at kami ay nakinig talaga at halos araw-araw 4 hanggang 5 grupo ang kinakausap, pinapakinggan namin. Kaya naniniwala kami itong proseso ng pagpapaliwanag, yung tulong nyo sa social media at yung pagbisita namin sa mga grassroots sa probinsya nakatulong para maintindihan. Kaya siguro yung pananaw ng Kongreso, kaya pinasa nila ay nakikita nila na marami rin nagsumusuporta at maraming rin gustong makakita ng tunay ng pagbabago. Ayan. At kung meron pong mga katanungan pa ang ating mga kababayan, meron ba kayong Facebook page na kung saan sila pwedeng mag-comment at para mas malinaw pa? Meron po. Ang official Facebook ng Department of Finance ay Department of Finance. Sa type lang nila. Okay. Araw-araw, naglalabas po kami ng mga infographic on what is taxation, the basic, ano yung reforma, at ano yung benefit ng tax reform. Meron din po kaming tax calculator. Ibig sabihin, pwede nilang i-input yung kanilang monthly salary, tapos ika-calculate kung magkano yung dagdag na iuwi nila dahil sa tax reform. Meron din po kaming website, dof.gov.ph/taxreform para sa mga gustong makakita ng mga mas maraming detalye. Tapos siguro pakinggan ako at yung aking mga kasama sa DOF kasi madalas naming pinapaliwanag sa TV, sa radio, halimbawa ngayon po. Ayan, yun nga po. At suportado ni Pangulong Duterte itong tax reform. Urgent po ito. Kailangan na po talaga itong maaprubahan sa Senado. Tama po. Kaya po suportahan po natin ito. In fact, nung isa sa mga Build convention, nabanggit nga ni DBM Secretary Ben Diokno, bakit ang tagal aprubahan ito? At kailangan na ng ating bayan. Kaya po, suportahan po natin ang tax reform at sa mga karagdagang impormasyon pa, visit nyo lang po ang Facebook page at website po ng Department of Finance. Tama po. Maraming salamat, ASEC Moca. Maraming salamat. Huwag po tayong matakot sa tax reform dahil ito po ay para sa mga may hirap. Salamat po, Yusek Carl. Maraming salamat. Sana magkita tayo ulit. Opo, sana may part 2 pa tayo. Sige po, kahit part 3. Oo, para sa Q&A. Sige. Salamat po, Yusek Carl ng Thank you very DOF. much. Sa pagpapatuloy ng ating kwento hango sa buhay ni Private First Class Hener Tinangag, balikan muna natin ang huling naganap sa kanya at sa kanyang mga kasamahan sa gitna ng bakbakan sa Marawi. At alamin kung may bukas pa bang naghihintay para kay Hener at sa asawa niyang si Joy. Ito na po ang part 2 ng ating radio drama special na pinamagatang Mandirigma. May sniper! May sniper! Matay na kayo mga ISIS kayo! Pare, may tama ako! May tama ako! Pulat! Sir! Saan ka pupunta?
Bantayan mo ako! Dali! Hiner, ba't ka bumalik? Marami mo lang dito, Bok! Warriors tayo! Bok, smart! Tama! Hiner, saan ka ulit pupunta? Babalikan ko lang si Marlon! Pre! Bok! Buhatin kita! Hiner! Si Marlon! Sir! May tama rin si Buboy! Balik po ako, balik! Hiner, ang sniper! Ate Lynn, ilang araw na hindi pa rin tumatawag si Hiner. Pero okay lang yun, di ba? Ganun naman talaga sa linya ng trabaho niya. Kung kailan lang pwede, doon lang siya tatawag. Sa bagay. Kailan ba yun? Sa pagkakantanda ko kasi ate, June 8 ng gabi pa. Sa totoo lang, pinipigilan ko talaga yung sarili ko na mag-isip ng iba sa kanya. Iniisip ko palagi na okay siya. Siyempre, kailangan din palaging positive sa harap ni baby. Tama yan, Joy. Alang-alang kay Baby Clark. Saka alam mo naman yung kapatid kong yun, pag may gusto siyang ma-achieve, gagawin niya lahat para magtagumpay. Basta importante, magdasal lang tayo palagi. Magiging maayos din ang lahat. Salamat ate ha. Pakisabi na lang din kay nanay na huwag masyadong mag-aalala kay Hiner. Oo siya, basta pag kailangan mo ng kausap, isang tawag lang kami ha. Uwi muna ako sa bahay. Ate Lynn! Oo Joy, bakit? Para ka nakakita ng multo sa putla mo ah. Kasi ate, tignan mo tong post sa Facebook nung kasama ni Hiner sa Marawi. Bakit? Anong meron? Kailangan niyong tanggapin na lang ang nangyari? Siya ba itong nasa picture? Itong sugatan? Oo ate, siya nga yan. Nakikita mo ba yung ibang kasama niya? Puro sila sugatan. Pero wala si Hiner sa picture. Wala siya. Baka naman kasi hindi sila magkasama nung mga oras na yon. Tumawag na ba sa'yo si Hiner? Hindi pa nga po ate. Kaya nga hindi ko na nga alam ang isipin ko ngayon. Gulong-gulo na po ako. Ayokong isipin na may masamang nangyari sa kanya. Hindi ko kaya. At paano na yung anak namin, si Clark? Paano na kami? Kumalma ka lang, Joy. Wala pa namang balita, Facebook post lang yan. Si nanay nga, kausap ko rin kagabi. Hindi na rin mapakali yung matanda sa kakaisip sa anak niya. Alam mo naman yun, sa ating lahat, yun ang pinakakinakabahan sa tuwing may operasyon si Hiner. Natatakot ako, ate. Kaya mo yan, Joy. Malay mo naman, okay lang talaga si Hiner. Baka nasa operasyon lang siya. Tatawag naman yung kapag pwede na. Sana nga po, ate. Sana nga talaga ganun lang. Magdasal na lang tayo, Joy. Magiging okay si Hiner. Hello? Sino po sila? Magandang araw po. Ito po ba yung asawa ni Private First Class Hiner Tinangag? Ito nga po. Sino po sila? Ma'am, mula po ito sa Philippine Navy. Tungkol po sa asawa niyo. Ano pong nangyari sa asawa ko? Ma'am, ikinalulungkot po naming sabihin sa inyo. Isa po si Private First Class Tinangag sa mga kumpirmadong nasawi sa bakbakan sa isang area sa Marawi. Ano po? Isa po siya sa mga nasawi sa clearing operation sa isang barangay sa Marawi. Na-recover na po yung katawan niya, may tama sa tiyan. Joy, tama nang iyak. Wala na tayong magagawa. Bakit siya pa, ate? Ang liit-liit pa ni Clark para mawalan ng ama. Tsaka iba na yung itsura niya. Ang layo sa dating gwapo niyong muka. Tama na, Joy. Matagal bago na-recover katawan niya eh. Ma'am, kayo po ba si Joy? Ma'am, kung hindi po dahil kay Hiner, patay na rin po sana ako ngayon. Noon pong tinamahan ako ng bala ng sniper, si Hiner po ang tumulong sa akin upang makalayo. Akay-akay niya po ako. Hindi niya po ako iniwan. Ako rin po, tinulungan niya. Pwede niya pa po sanang isalba yung sarili niya. Pero binalikan niya po kami. Hindi po siya nagdalawang isip sa giping kami. Babalikan niya pa po sana yung isa naming kasamahan. Pero tinamaan na po siya. Bayani po ang asawa niyo.
Isa siyang tunay na mandirigma. Kayo po ba ang asawa ni Private First Class Hener Tinangag? Opo, ako nga po. Nakikiramay po kami sa inyo, ma'am. Alam ko pong hindi madali ang lahat, pero sana po tanggapin nyo itong tulong na pinapaabot ng AFP. Laman po ng sobre ang cash assistance para po sa pangangailangan nyo ng pamilya mo. Maraming salamat po. At ito rin po, may kasama po siyang cellphone na sana po ay makatulong po sa inyo. Cellphone? Oh, ma'am, ba't po kayo naiiyak? Kasi ang sabi niya, nung huli kaming mag-usap, bibilhan niya daw ako ng bagong cellphone. Kasi sira-sira na yung ginagamit ko. At ito na nga, pero ito naman yung kapalit. Hindi po, ma'am. Ang ibig sabihin lang yan, hanggang sa huli, ikaw pa rin po ang iniisip niya. Hindi biro ang buhay ng isang sundalo. Malayo na sa pamilya, malapit pa sa kapahamakan. Anya nga ng mga matatanda, nasa hukay ang kanang paa. Pero marami sa kanila ang iniinda ang kalungkutan at takot na nararamdaman. Kahit buhay na ang kapalit, mapagsilbihan lang ang bayan. Saludo po kami sa inyong lahat. Kasama na ang mga pamilyang walang sawang sumusuporta at nagpapalakas sa ating mga mandirigma. At noong nga pong ipinagdiriwang ng buong mundo ang araw ng mga tatay, ay siya namang itinakdang araw na libing ni Private First Class Hener Tinangag na isinagawa sa hometown niya sa Mountain Province. Ang panahon ng kaguluhan ay panahon din ng kabayanihan. Sa ating mga magigiting na sundalo, belated Happy Father's Day po sa inyong lahat. Sana po ay nagsilbing inspirasyon ang kwentong tampok sa episode na ito. At yan po ang kwento hango sa buhay ni Private First Class Hener Tinangag at nakikiramay po kami sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa na si Joy. At nakakalungkot po, Sir Mart. Ay, syempre naman, sino ba namang gustong merong mamatay na sundalo? Delikado yung ginagawa ng mga sundalo, mga kasundaluhan natin, kapulisan natin, talagang isang buwis buhay ang kanilang trabaho para lamang ipaglaban ang ating bansa, ang ating kasarinlan, ang freedom dyan sa Marawi. Kanya tayo nakikiramay sa pamilya ni Hener. At kaya sana nga matapos na itong gulo dyan sa Marawi para makauwi na yung mga sundalo natin. Oo nga po sir, dahil syempre itong mga sundalo natin ay may kanya-kanya mga pamilya, anak, asawa, at iba po talaga hindi mapapantayan ng kanilang sakripisyo para sa bayan. Alam mo, ito yung panawagan ko sa mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin ngayon. Pwede kayong magpadala ng inyong suporta sa kanila apart from the hashtag or sulat sa internet. Pwede kayong talagang magpadala ng card, magsulat kayo ng card, letter of support sa Armed Forces of the Philippines, and this will really mean a lot to them, itong mga letters of support. Kung kung meron kayong extra money, meron kayong extra na may bibigay dun sa mga sugatang sundalo, sa kanilang pamilya, alam natin, pasukan pa naman, go right ahead. Alam naman natin, we can always just bring it to DSWD, dalhin po natin sa Armed Forces of the Philippines. Anything that will show our appreciation doon sa pagmamahal sa bayan ng mga sundalong
nandyan ngayon sa Marawi, yung mga sugatan at yung pamilya ng mga namatay. Tama po kayo dyan, sir. Kaya po, sa lahat po ng ating kasundaluhan, saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo para sa bayan. Okay. At dito po muna magtatapos ang ating programa. Sana po ay naliwanagan tayong lahat tungkol sa mga proyekto at iba pang pagkilos ng pamahalaang Duterte para sa ating lahat. Sir Mart? Maraming salamat, Mocha. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood na ikinig sa atin sa pamagitan po ng Facebook pages ng RTVM at ng Presidential Communications at lahat na nakikinig sa Radyo Pilipinas 1738. Huwag po kayong manawang manood sa amin. Lahat po ng mga updates, lahat po ng mga behind the scenes na nangyayari sa Presidential Communications at sa Palasyo, kami po dalawa ni Mocha ang maghahatid sa inyo ng mga exclusive na storya na yan. At nais din po naming pasalamatan ang PCOO, RTVM at Radyo Pilipinas. Para po sa ibang impormasyon, patuloy niyo po kaming sundan sa PCOO and RTVM Facebook pages, RTVM YouTube channel at rtvm.gov.ph. Maraming salamat po. Happy Sunday to everyone at sa muli po nating pagkikita. Sir Mart, sana next time andito ka na sa studio. Sige. Ako sa studio, ikaw naman yung nasa labas. Pwede. Salamat. Lang tayo. Okay, Mocha, bye. Salamat po mga ka-DDS. Solid. Mula sa palasyo, Straight from the palace. two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive, behind the scene. Exclusive behind the scenes. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast.